Good morning po sa ating lahat at tayo po ay buksan ng ating mga Biblia dito po sa Psalms. Chapter 89. Babasahin ko po at sundan nyo lang po ako sa inyong mga mata. Medyo marami po ito, no? Psalms chapter 89, sa verse number 1, I will sing of the mercies of the Lord forever. With my mouth will I make known thy faithfulness to all generations. For I have said, mercy shall be built up forever. Thy faithfulness shalt thou establish in the very heavens. Sa verse number 8 din po, O Lord God of hosts, who is a strong Lord like unto thee, or to thy faithfulness round about thee. Sa verse number 24 naman po, But thy faithfulness and my mercy shall be with me, with him, and in my name shall his horn be exalted. Verse number 33, Nevertheless, my loving kindness will I not utterly take from him, nor suffer my faithfulness to fail. And verse number 34, My covenant will I not break, nor alter the thing that is gone out of my lips. Let's pray. Gracious Father in heaven, dear Lord, you are so faithful to us. And a lot of times, Lord, pinatunayan niyo po sa amin na tapat po kayo. And this morning, we will talk about your faithfulness. And as we celebrate our 23rd church anniversary, palagi po kayong tapat at salamat po sa inyong katapatan sa amin. May the Holy Spirit will guide us this morning, talk to our heart. In Jesus' name we pray. Amen. You may be seated. Ang ating pong pag-aaralan, it's about the faithfulness of God. He's been faithful to us. Ang Diyos po ay tapat sa atin. Amen? The Hebrew word for faithfulness literally refers to firmness or stability of God. Meaning it's like an anchor. Stable. Hindi matitinag. And the Greek word means to be trustworthy. Because He is faithful, ang Diyos ay tapat, siya ay worthy of our trust. Hindi niya bibiguin ang ating tiwala sa Kanya. Believable, reliable, dependable. And His faithfulness rises far above human comprehension. Ang daming attributes ng Panginoon. God is holy, God is infinite, God is good. All those attributes at ang faithfulness, hindi natin lubos na mauunawaan. The Bible tells us, sa binasa natin, ang Diyos, He is clothed with faithfulness. And this characteristic is be part of our believer's armor, His faithfulness to us, knowing na palagi siyang faithful sa atin. And God's faithfulness is extension of His truthfulness dahil totoo ang Diyos at dahil faithful ang Panginoon. Palagi siyang nandyan. It is called transitive truth. In the same way that God is righteous, His righteousness is His holiness in action. Meaning, sa attributes ng Panginoon, kung sino siya, never yan magko-contradict. Dahil totoo siya, dahil tapat siya, lagi siyang tapat. Dahil siya ay immutable, lagi siyang tapat. Dahil siya ay mabait, hindi magko-contradict kung sino ang ating Panginoon. And when we say, ang Diyos ay faithful, He's been faithful, ang Diyos ay matapat sa atin, it means He is worthy of our faith. Kasi lahat ng tao merong pananampalataya. But the thing is, saan mo inilalagak ang iyong pananampalataya? And again, God is faithful, stable, hindi magigiba, totoo, He is worthy of our trust. And you and I, brother and sister in Christ, maraming bagay, maraming pagkakataon, maraming area ng buhay natin na masasabi natin, Lord, faithful ka sa akin. And this is the good news, my friend. Yung faithfulness ng Panginoon, hindi nakadepende sa faithfulness natin. Ano kaya, ang Diyos ay faithful lang sa atin kapag tayo ay nagbibigay, pag tayo ay kumakanta, pag nag-church, sabi ng Bible, it is the Lord's mercy. The word mercy in Hebrew, hesed, that means
Ang daming face niyan. Pwedeng is faithfulness, loving kindness, gracious mercy. It is the Lord's hesed. It is the Lord's faithfulness, mercy, love, grace that we are not consumed. Meaning, kung wala ang katapatan ng Panginoon sa atin, lahat tayo ay tupok na. Wala na tayo. Wala na tayo dito sa buhay na to. Now, we know that God is worthy of our trust. He is faithful. At makikita natin, meron tayong dalawang pag-aaralan ngayon. Number 1, ready na po kayo? God is faithful to His promises. Tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. When He promised something, He will do it. Kapag siya ay merong covenant, anong ibig sabihin ng covenant? Agreeing and engaging. Ang Diyos, merong kansunduang ginagawa sa tao, merong tinatawag na unconditional covenant. Meaning, nakipagkasundo ang Diyos sa tao. Kahit ang tao hindi sumunod, dahil unconditional yung kanyang covenant, yung promise, kahit hindi sumunod ng tao, sila Abraham, sila Moses, sila David, faithful pa din ang Diyos sa kanila. Unconditional. God is bound by His oaths. Nung nangako ka kay Abraham, na bibigyan siya ng lahi kahit matanda na silang mag-asawa, wala silang anak. Paano mangyayari yon? Pero nangyari, nung ang Panginoon ay nangako sa kanyang asawa, sa kanilang mga apo, sa kanilang anak, kay Isaac, sa kanilang apo, nagkaroon ng 12 tribes, at hanggang ngayon, merong tinatawag na Israel nation, ang mga Jewish people. Another example ng kanyang faithfulness. Another example ng kanyang promise na nagpapatunay ng kanyang faithfulness, evidenced by the rainbows. Nung last week, nagda-drive kami. Grabe, sarap mag-drive pag merong rainbow. Ganun. 2 rainbow pa. Sabi ko sa mga young people, paano ba nabubuo ang rainbow? Kailangan natin ng sunlight, raindrops. At pag merong sunlight at merong raindrops, merong refraction. Tuloy po. Tuloy po, Sister Kim. Hello. Hello po, tuloy po kayo. Oo. Sister Kim po, our friend from BBC Santa Mesa. Nagulat naman ako, sis. Hello. Welcome po kayo. So, raindrops, and then sunlight, and then refraction. Nagkakaroon ng rainbow. Pero alam nyo, isa ang rainbow sa hindi ma-explain kung saan nagmula. May sasabihin ng mga expert, ganito, ganyan, ganyan. No, it is clearly written in the Bible. That is a token ng promise ng Panginoon na hindi niya nagugunawin ng mundo sa pamamagitan ng tubig. God is faithful. It was evidenced by the rainbow. Another example, we can see that when God delivered His people from the Egyptians, through Moses, God said, let my people go. At ang dami, kahit 10 salot ang nangyari, tapat ang Panginoon sa kanyang pangako. And God's promise to keep His word. When He says something, He will do it. At hindi ito mababali. Yun ang pinagkaiba natin. Ang Diyos, kaya nga tayo tao lang. Kasi ang Diyos, hindi talaga natin maaarok. Pag may sinabi siya, yun na yun. Hindi yun mababali. Kahit anong mangyari. At nung tayo ay pinangakuan ng Panginoon dahil tayo ay nanampalataya kay Kristo Jesus bilang ating Diyos at tagapagligtas. God's promise to give us eternal life sapagkat tayo ay na kay Kristo na. The question is, are you already in Christ? Amen. Tayo po ba, nagkaroon po ba tayo sa point ng buhay natin, nakita natin na tayo ay makasalanan, hindi natin kayang iligtas ang sa ating sarili, and we beg for God's mercy. Lord, I cannot save myself. And Lord, I believe that Jesus Christ is the Messiah, the Christ. Siya ang tagapagligtas, namatay sa krus ng Kalbaryo upang ako ay tubusin sa aking mga kasalanan. And I receive Him, I believe Him, I accept Him, I put my trust in Him as my Lord and Savior. And that day, that time, tayo ay merong eternal security. Merong eternal life. Meaning, mga kapatid, tayong mga tao, eternally secured tayo. Dahil sa sarili natin. Sa ibang groups, Christian groups, sinave ka ng Panginoon. Pero para makip ka na ma-save, kailangan mong gumawa ng mabuti para parang 50% sa Diyos, 50% sa iyo. It's a big no-no. Amen?
ang kaligtasan natin, wala tayong aambag sa ating kaligtasan sapagkat lahat ito ay gawa ng ating Panginoon. God is faithful to His promises. And makikita natin yan sa kanyang salita. When He promises that He will preserve His word, look at that. Most persecuted book in the world is no other than this book, the Bible, the Biblios, our scripture. At hanggang ngayon, meron tayo. Kahit nasa cellphone na natin, nasa gadget na natin, sinasaulo natin. Number 2, dito tayo medyo magtatagal. Kasi medyo i-relate natin sa ating anniversary, 23rd anniversary, yesterday. God is faithful to His people. Makikita natin yan sa kanyang chosen one. Now, we believe na ang Diyos, hindi pa siya tapos sa mga Israelita. God will be faithful to Israel. Right now, ang Diyos nakafocus sa church, but it doesn't mean na hindi na ang Israel as a chosen people, hindi na sila babalikan ng Panginoon. Someday, Jesus Christ will come back. Before He will set up His kingdom, magkakaroon muna ng tinatawag na tribulations at kung ano-ano pa. For what? To deal His chosen people. At faithful siya. Nung sinabi niyang babalik siya, babalik siya. Hindi tayo medyo magtatagal dito. Dito tayo magtatagal sa ating second point under this point. God is faithful and God will be faithful to you and me, to His church. Tulad nga ng mga testimony ng mga pastors kahapon. 23 years, ang dami nyo ng pinagdaanan. At nung una, nabanggit ko, nung nagtiteach dito, sabi ko, kayo mga nanatili, anumang mga circumstances dumaan, pagsubok sa atin as a church, I salute you, praise the Lord. Matitibay mga dibdib nyo. Di ba, Brother Bryle? Matitibay yung mga dibdib. Salamat sa biyaya ng Panginoon. Tapat siya at nagpapatuloy. Ano nyo, isa sa talagang broken-hearted, heartbreaking. Kasi sa Facebook, merong mga pastors group nasa America, pastor sitting. Alam mo yung, this church, merong 30 na tao, naghahanap sila ng pastor, bivocational. Ibig sabihin ng bivocational, may trabaho kasi hindi kayang suportahan ng church. Tapos ganyan-ganyan. So after 1 week, magchat-chat yung admin. Pakitanggal na sa prayer list nyo, itong church na ito nasi-dissolve na, nabenta na yung property, etc. Kaiyak. Sobrang, may mga ganon. So, salamat sa katapatan ng Panginoon. Ano man nangyari, dumaan sa atin, nandito pa din tayo magkakasama. Amen. Because God is faithful and He will be faithful to His church. Another one, yung binanggit natin kanina. God is faithful. Because God is faithful, we have eternal security. It was all written. Alam niyo yung pagkakagamit sa atin na tayo ay united kay Christ, hindi na talaga tayo matatanggal, hindi na tayo mahihiwalay sa Panginoon kahit anong mangyari. We are eternally secured. The Lord forsaketh not His saints. They are preserved forever. Ang salvation ng Panginoon, it is an irrevocable promise. In Titus chapter 1 verse number 2, in hope of eternal life, which God that cannot lie promised before the world began. So, isa sa pinagpapasalamat natin, nakakilala tayo sa Panginoon. Kasi nung tayo ay nasa dati pa nating paniniwalaan, pag tinanong tayo, may mga questions, saan tayo mapupunta pag namatay tayo? Hindi natin alam. Kasi sa kanila, yung eternal life, makakamtan mo lang yun. Eternal, kapag nakamtan mo na, pero hindi mo pa siya possess ngayon. No. In Ephesians, it is very clear that when we receive the Lord Jesus Christ, tayong mga tao na nakay Kristo na, in Christ, we have the dwelling of the Holy Spirit, which is the down payment. Kumbaga, ito yung patunay. Meron tayong conviction, nandito yung Holy Spirit sa atin na nagpapatunay na tayo ay ligtas. Anong sabi ng Romans chapter 8? The Spirit itself beareth with our spirit that we are the children of God.
It is guaranteed. It is secure. Our salvation comes with an unconditional guarantee. Hindi na mababali. Hindi sinabi ng Panginoon, I will keep you safe if conditional. Save pa din kayo, ligtas pa rin kayo, kung ganito ang gagawin nyo. Kung pagagandahin nyo yung church, kung magbibigay kayo, or kung ano man ang gagawin nyo. No, no. Our security is not dependent to our faithfulness, but on His faithfulness to us. Isa sa mga gusto kong ipanood sa young people, yung, hindi ko alam kung napanood mo si Sir Kim yung Amazing Love. Yung, hindi pa. Amazing Love. Yung story of Hosea. So, parang story ng Bible sa Hosea. Pinanood namin sa Bible school, pinanood sa young people. Ang pinaka nag-struck sa akin, though hindi verbally, nakasulat yun sa Book of Hosea, no? Habang nagmamasa si Hosea nung sabi niya, bakit ba Lord? Tapat ka pa rin mahalin yung mga taong hindi naman karapat dapat mahalin. And then he realized, Lord, napakabuti mo sapagkat ang katapatan mo ay hindi nakatepende sa amin, kundi kung sino ka. Some might twist this blessed truth. They say, okay. Yung iba naman, extreme. Iba, ito may condition. Ito naman, extreme. Okay, sige, palagi, ligtas ako. I can live any way I want. No. The grace of God leadeth us to repentance. His goodness, His faithfulness. Kung ikaw, binigyan ka ng kabutihan ng Panginoon, di mo siya dapat balikan ng masama. Kaya, wala namang gano'n. Wala naman ako nakilalang regenerated or saved person o sasabihin niya Kristiyano siya, tapos sasabihin niya, saved na pala ako, siyempre, magnakaw tayo mamayang gabi, ganito yung gawin natin. Wala. Alam natin why? Because we have the Holy Spirit inside of us na nagsasabi, malito, wag natin gagawin. Another one, because God is faithful. We're talking about the faithfulness of God. He's been faithful. He will never be tested above our ability to resist. Now, I want you to open your Bible in 1 Corinthians chapter 10, verse number 13. Please, and mark it down. Kasi, meron tayong ganitong concept. Palagi nating naririnig, hindi naman tayo bibigyan ng Diyos ng problema na hindi natin kayang lampasan. Okay? Or hindi natin makakaya. But I want you to open your Bible in 1 Corinthians chapter 10, verse number 13. Salamat Sister Steph. Ano pang sabi dito? Sabay-sabay, pwede po ba natin basahin? Sino sa atin dito, ito ang kanyang life verse? Meron ba ito life verse nyo? Or memorize nyo itong verse na to? Okay. Sabi dito, ng Panginoon, there hath no temptation taken you, but such as is common to man. But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that you are able, but will with the temptation also make a way to escape, that you may be able to bear it. So, iba, ganitong pag-unawa. Walang problema na hindi natin kayang makakayanan o malalampasan. Ito yung paliwanag nila dito. Pero, pagdating sa ibang sulat ni Apostle Pablo, sabi niya, may mga problema ko na hindi ko na talaga kaya. Hindi ko kinaya, hindi ko talaga kaya lampasan. Kaya ko lang nalampasan dahil sa biyaya ng Diyos. So, ibig sabihin, hindi biblical yung God will not give us something that hindi natin makakayanan. So, anong ibig sabihin ng verse na to, mga kapatid? There hath no temptation taking you, but such is a common to man. That means, yung temptation dito, may mga Kristiyano na ganito, o may mga taong ganito. Ito yung sin. Ay, ganito na ako eh. Explain natin yung ating situation nung hindi pa tayo regenerated. Ang temptation, hindi pa tayo tinatempt, nag-give in na tayo. Kasi wala tayong power to resist. Kasi sabi ng Bible, tayo ay shackled. Nakakadena tayo, alipin tayo ng kasalanan. Ang master natin, sin. Pero nung ikaw ay nakakilala sa Panginoon, yung kadena na yan ng sin, nagkaroon na tayo ng kapangyarihan. Because God saved us from the curse of sin, which is hell. God saved us from the power of sin, which is from temptation. We can say, no. Meron na tayong, no, hindi ko gagawin yan.
Meron tayong spiritual equipments na mag-no tayo sa mga temptations, sa mga kasalanan. Now, what we mean here, temptation here, yung testings when it comes na magkasala tayo. But just is a common unto man, but God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that you measure. May mga Kristiyanong ganito, katulad ng nabanggit natin kanina, na ganun ang kaisipan nila. Alam mo mga kapatid, hindi man tayo magbago, ganun nung mabilis. Pero naniniwala ako, 5 years, 10 years, 15 years. Ngayon, may mga ugali tayo na struggle pa rin tayo, pero little by little, binabago tayo ng Panginoon. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi, ganito na ako eh. Hindi mo na ako mababago. Pag may temptation, pag nakita mo yung lotohan, mapapataya na talaga ako. No. Meron kang kapangyarihan to say no. Are still with me mga kapatid? Because God is faithful, we will never be tested. Now, the context is sin above our ability to resist because we have these spiritual equipments. We have the Word of God, we have the Holy Spirit, we have the church, we have the pastor, we have friends na magsasabi natin na huwag natin gagawin yan. So kayo, tatakbo kayo bilang, sabi ko nga, si Sister Maya o kaya si Brother Bong, baka biglang magkagawad. Pupus ko kayo. Pero babalaan kita lagi, kapatid, ang masama, ang kasalanan ay laging kasalanan. Di, pastor, itutulong naman sa church eh. Tutulong naman sa church. Kaya ako, gusto ko yung nanghihiram ng tent. Walang problema. Pero pwede tayong kasing mapulaan dyan. Sa batas kasi, ang gamit ng gobyerno, hindi pwedeng gamitin ng religious. Pero, since may letter naman tayo at mga residents, kumbaga, dyan naman kayo, mga kapitbahay, dyan lang naman kayo, at syempre, alam nyo na. So mga kapatid, hindi mo pwedeng sabihin, hindi ka na mababago. Mababago ka pa. Huwag kang sumuko kasi tapat ang Panginoon sa'yo. Tayo nga, mga ugali tayo na, aminin nyo, may ugali ka na ayaw mo. Na ikaw mismo, naiinis ka sa sarili mo. Kasi hanggang ganun ka pa din. Ako, ang kinainisan ko, katamaran ko eh. Pag ako inatake ng katamaran, wala na. Kung hindi ako i-encourage ng asawa ko, Dad, gagawa ka pa ng pitching. Dad, ganyan. Kaya, pag-aralan mo yung sarili mo, by the grace of God, tuwing kailan ka tinatamad. Pastor, pag linggo, nako, problema. Sabi ng professor ko, sandicitis. Kung kailan linggo, tsaka tinatamad, tsaka inaantok. Ginagawa ko, pag tinatamad ako, papatugtog ako ng mga Christian music. Yung music keeps me alive. Okay, go. Mga kaibigan mo lagi nagyaya sa yung mag-party, inom. Pastor, kasi hindi ko pa nararanasan pumunta sa sa gay bar. Ano ba? Ako, very open ako eh. Kung for the sake of research, go. Pero may mga bagay na hindi mo kailangan i-give in yung sarili mo para matutunan. Hindi mo kailangan dumaan sa apoy para malaman na mainit yung apoy. Pastor, kasi gusto ko lang maranasan. Diba? Noong 1990s, sa Cubao, anong gumuho? Yung bar doon na gumuho? Zero, Oo. Ang nakakalungkot, may mga Kristiyano daw doon. Namatay? Dami namatay. O sa mga hindi nakakaalam, research nyo na lang, kung sa mga Gen Z o millennials, kung ano nangyari noon. Sige, kakatry mo, dyan ka pa mapahamak. Another one, because God is faithful, we can trust Him to preserve our sanctification. The Bible reminds us, Apostle Paul said in Philippians chapter 1, verse number 6, being confident of this very thing, that He which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Karugtong ito nung pinag-usapan natin kanina. Now, tandaan natin, dahil tayo
nung tayo ay naligtas, tayo ay sinners saved by grace. Meron tayong enemies. Minsan, yung old self natin, old nature natin, itong mundo, sistema ng mundo, and then we have Satan na palaging gusto tayong i-destroy, gusto tayong sirain, gustong sirain ng home, gustong sirain ng relationships, ang church, tayo, yan ang gusto ni Satan. At minsan, sabi ko nga, sa mga, pag nasa 30 ka na, 30, 35, magpo-40 ka na, tinignan mo yung buhay mo, parang wala ka pa na-accomplish. Pinakamahirap na kalaban mo, yung sarili mo eh. Kasi palagi mo kino-compare yung sarili mo sa iba. So, again, mga young professionals, merong plano si Lord sa'yo. Just keep trusting. And in our sanctification, meron tayong mga, sabi nga nila, lahat tayo may flaws, may red flags. Pero yung mga yan, little by little, every day, by the help of God, by God's grace, tapat ang Panginoon, that He will save us. Kaya nga tayo, God will turn this vile body, this mortal body, into immortal. God will save us from the presence of sin. Ililigtas niya tayo someday sa presensya ng kasalanan. Kasi ang kasalanan talaga ang nagpapahirap. Kaya nga, kung sabi ng mga atheists, kung ang Diyos totoo, bakit ganyan? Totoo, may gera, may cancer. We live in a broken world because of sin, because of disobedience, because of sin, and there will be death. But someday, God promises, someday up there, kung aabutan tayo ng rapture, kung kukunin tayo ng Panginoon, wala nang pasakit. Ang sarap nun. Ano kahapon? Ang saya no? Sarap ng pagkain. Amen. Thank you mga mothers kahit di ako nakakain, hindi, joke. Mabilis maubos yung kilawin Diba? Yung kilawing bangus. Bangus ba yun? Bangus. Yellowfin ba? Hindi ko alam kasi di ako nakakain Mga young people, nakita mo nagpe-fellowship. Kaya yung mga pastor, pinapakain ako. Hindi, okay lang ako. Kasi gusto kong nakakamayan ko lahat. Minsan lang sila nandito Mga bisita natin, jamming mo ng konti, joke mo ng konti. Kasi yung mga bisita ni Sister Lota, biglang umalis agad po. Pasensya na po, di ko nakamayan. So, masaya. Alam mo yung sabi nga ng isang theologian, that's the taste of heaven's breath ba o breath? Breath. Parang alam mo yung parang taste of heaven. Ang saya. Kantahan, kwentuhan, walang alak, walang sigarilyo, walang bad words. Masaya naman. Mas masaya pa. Kaya mga kapatid, mga young people, hindi mo mahanap ang saya mo. False happiness. Kasi pag uwi mo sa bahay, malungkot ka pa din. Natutulog tayo na masaya. Next. Meron pa po tayong mga ilan. God is faithful. Because He is faithful, we can trust Him to guard us from evil. Alam mo, meron po tayong tinatawag na spiritual realm, spiritual world. The evil, the tempter, which is Satan, the evil one. And in our Lord's Prayer, keep us from evil, from Satan. And God promises to provide our strength and protection from enemies. Diba yung kantang It's Under the Blood? Sa Bible kasi, yung accuser of the brethren, si Satan lagi niya tayong ina-accuse. Si Sister Flor, tahimik yan, pero ganito yan. Ganon si Satan. Si Pastor Jom, ganito yan. Kala niyo mabait yan? Diba? May sister yan. Pero, anong good news? Ang dugo ng Panginoon is blood, is life, is very life, is death and resurrection. Yung gospel. Lahat yun burado dahil sa Panginoon.
hindi dahil sa atin. So, God will protect us from evil one. And then, hindi natin to masyadong i-explore. Kaya, last time sa Bible School, napag-usapan namin yung mga ganyan. Sabi ko, kayong mga young people, huwag kayo manonood ng mga horror movies. Sabi nga na isang estudyante, Windows daw yan para sa kaaway. Diba? Manood ka na lang siguro ng Peppa Pig. Mga horror movies, minsan napapanaginipan mo pa. Another one, dahil ang Diyos natin ay tapat, we can have confidence in our prayer. We can rely upon God na naririnig niya yung ating mga panalangin. Even a whisper of prayer. Yung ating mga bulong sa Panginoon, yung ating mga buntong hininga, lahat yan alam ng Panginoon. Yung buntong hininga, lagi ko nababanggit, hindi mo lang siya buntong hininga na wala lang, hay nako. Kundi, lahat yan, ibigay mo sa Panginoon. Lord, tulungan niyo po ako. Lahat yan alam ng ating Panginoon at nakikita niya. At kung ang mga pagrereklamo natin, pagiging aburido natin, mga what if natin, kung ito-turn natin yan lahat sa prayer, kung ibibigay mo yan lahat sa Panginoon, katulad ng ginawa ni Jeremiah, ang dami niyang kalungkutan, parang nagrereklamo siya, kine-question niya si Lord, bakit ganito, bakit ganyan, pero tinurn niya into prayer and into praise. Lahat yan. Meron tayong security, naririnig tayo ng Panginoon. Your desperate plea. So, brother and sister in Christ, alam ko na marami tayong struggles, trials. Lagi ko na nababanggit, nung sa pulpitong ito, habang tumatanda, mas patindi ng patindi yung mga problema natin sa buhay. Kaya maganda yung inawit mo kanina, kapatid. Our sins are many, but His mercy is more. Ang dami nating struggle sa buhay, trials, pero mas malawak ang biyaya ng Diyos. And that is amen. Because God is faithful. Next, we have no need to doubt His salvation. Wala. Tayo ba? 100% sure. Kapag tayo namatay, ang tutunguhan natin, kaligtasan sa Panginoon. Amen. Nakakatakot yung iba. Di ba? Kung meron lang talaga akong time, gusto ko talagang kausapin yung mga mahabang nagpe-preach ako, buti hindi nila to kinakatok kasi alam nilang simbahan. Yung iba nga, mga kapitbahay natin, pag dumadaan dyan, pag nandito na sa church, lalo na pag nandiyan sa gate, nakikita ko gumaganto Sabi ba, okay Sabi ko, okay. At least, minsan may nakaganto pa. Di ba sa Quiapo, pag pumunta ka doon, okay mag-pray yung mga nakamotor Titigil lang, tapos gaganto lang. Tapos, okay na, alis na. Ganon sila. Pag tinanong mo ang mga Mormon, meron pang terrestrial, celestial, parang alien Pero paano ka makakapunta doon? Kailangan ikasal ka muna sa templo, ganyan-ganyan. Sa Jehovah's Witnesses, paano ka makakasiguro na mapupunta ka sa Kingdom of God? Dapat aral na aral ka sa Bible kasi meron daw paghuhukom. Dapat alam mo yung ganto ganyan. Sa nakagawian nating relihiyon, hindi din natin alam. Kailangan ipurga pa lahat ng kasalanan natin. Mga kapatid, I need no other plea. I need no other argument. It is enough that Jesus died. And He died for me and you. Napakagandang balita yun. And then second to the last, because God is faithful, we can trust Him in times of suffering. Mapagkakatiwalaan natin siya. Look at the book of Job. He said, He shall deliver thee in 6 troubles. Yea, in 7 there shall no evil touch thee. The faith of Shadrach, Meshach, and Abednego, or Azariah, Mishael, Hananiah, they said, if it be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fire furnace
and He will deliver us out of thine hand, O King. Brothers and sisters, trust Him when dark doubts assail thee. Trust Him when thy strength is small. Trust Him when simply to trust seems the hardest things of all. Yung kahit ang pinakamahirap, yung magtiwala ka pa din. Ang ganda no? Kung yung mga unbeliever nga, merong bahala na si Batman. Tapos lumabas si Batman, nadamay pa ako. Diba yung taga dyan? Si Joel Rabena ba? Joel, si Malupiton. Tuwing na lang, ako na lang lagi. Kung sila may ganun, parang may paghahanapan pa rin talaga sila ng trust nila kung saan sila magtitiwala. Buti tayo, believer. Lord, ipinagpapasa kamay ko na sa inyong lahat. Anumang result ng exam na to, anumang result ng pag-a-apply ko na ito, anumang result ng mangyayari sa buhay ko, kayo na po ang magtitingin sa akin. And last but not the least, are still there, mga kapatid. Because God is faithful. We can have assurance, napakaganda nito, of forgiveness and cleansing from confessed sin. Look at this. Sa buhay natin bilang Kristiyano, a lot of times, hinahunt ka ng guilt mo. Yung mga guilty feelings natin. Tapos, di ba? Hinahunt ka na ng mga guilty feelings mo. Kukonsensyahan ka pa ng kapatid mo sa church. Yan kasi. Mag-ingat kayo, no? Hindi lahat ng mga nangyayaring trials sa mga kapatiran dahil manihina yung pananampalataya nila. Dahil hindi sila nagbibigay, nagtatights. Ba nawala na ng cellphone, sinabihan mo, di ka kasi nagtatights. Ang sakit noon. Don't do that. Amen? Kita mo ba yung puso nila? Di ka kasi gano'n eh. Di ka kasi nagme-memory verse eh. Para tayong mga Pharisees, self-righteous. But this is the good news. Ano mang kasalanan mo, yung guilt feelings na yan, pati yan, sabihin mo sa Panginoon. Yung mga naligtas nakakilala sila sa Panginoon, 50 years na. Ano yung mga nila, pinagsisisihan nila? Lord, bakit ngayon lang ako nakakilala sa'yo? Nasayang yung buhay ko. Mula kabataan ko, pinagsamantalahan ako ng mundo. Di ba yun ang lagi nilang iniisip? And it keeps them serving the Lord to do more. Maganda. Pero kung meron tayong mga guilt feelings, katulad ng mga nawala sa church, yun nga eh. Sa akin, ito stand ko. Kung merong kapatiran gustong bumalik sa Panginoon, pero sa ayaw sa church na to, kahit sa ibang church, no? Kunyari, part ka ng ibang church. Tapos, ayaw mo na mag-church. Di natin alam reason. Ang mas importante sa akin, magbalik loob ko sa Panginoon, kahit hindi sa church na to. Susulatan pa kita ng recommendation. Amen? Yun ang pinaka-importante sa lahat. Ikaw at ang Panginoon, yung pagbabalik loob natin sa Kanya. Kasi, pag nakausap mo yung mga nawala sa church, bakit sila umalis? Baka tayo naging, di ba meron nga debate niyan sa internet? Kahit hindi ko binasa, hindi ko na binasa. Sinisisi kasi yung mga tao sa church, kaya hindi na makabalik. Sinisisi naman ng mga tao sa church, yung umalis. Ano ba talaga? So mga kapatid, kahit tayo sa isa't isa, hindi tayo faithful. Hindi natin nagagawa yung sinabi ng Bible na tayo magmahalan, magkaroon ng isang pag-iisip. Unity. Hindi tayo tapat sa isa't isa. Pero ang Diyos, palaging tapat sa atin. Now, in our application, sa faithfulness na Panginoon, He's been faithful. He's been good. Palagi. Yun ang totoong palagi. Ano ang ating response sa Kanyang faithfulness? Katulad ng binasa natin kanina sa Psalms chapter 89. Mga kapatid ko sa Panginoon, daily thank
and praise Him for being faithful. Panginoon, salamat po, tapat po kayo sa akin. Again and again, kapag ang hesed ng Panginoon is loving kindness, His grace, His mercy, His faithfulness to us, kahit isang segundo mawala, wala na tayong lahat. Tupok na tayo, consume na tayo. It is the Lord's mercy. It is the Lord's hesed. His faithfulness, His love, grace, and mercy to us kung bakit pa tayo nandito. So, why not thank Him? Lord, salamat po. Salamat na nagising tayo. Kaya nga, salamat, meron tayong kinakain. Kahit masyadong maalat. Diba? Dito nga kasi, pagtas ng service, may kainan tayo. Sino nagluto? Thank you, praise the Lord. Pag napasalamatan na natin yung pagkain, wag na nating sabihin maalat, matabang. Sana tubig na lang ang inulam natin pag sobrang tabang. Pag sobrang alat namang, sana asin na lang kinain natin. Wag na. Pag tinanong yung opinion nyo, tsaka nyo lang sabihin yung honest. Sis, masarap sana eh. Kaso hindi talaga. Hindi, joke lang. Well, pag may mga nagluluto sa atin, meron tayo as a church. Another one, tell people about His faithfulness. So, sa prayer meeting, bago tayo magsabi ng prayer request, sinasabi natin, papasalamat ako sa Panginoon, ganito, ganyan. So, yun ang gagawin din natin mamaya sa afternoon. We will say, I thanksgiving to God, to His faithfulness. And another one, always keep our word. So, since tayo, alam natin, ang puso natin sa Panginoon, lumalayo, nagpa-fluctuate, nagpa-falter, nagwa-wander kung saan-saan. Pero wag tayo mag-stay doon na, ganito na ako, wala na magagawa. Diba? Tapat ang Panginoon sa atin. Meron tayong mga human relationship. Maging tapat tayo sa kanila. Posible yun. Dahil nga, meron na tayong Panginoon. Meron tayong Holy Spirit. Matatamaan si Pastor dito. Do what you say, you will do. Be a man of your word. Mag-amen kayo, young people. Kasi sabihin nyo, si Pastor, daming drawing. Ano may mga drawing ko? Overlooking. Ano pa? Mag-hiking. Ang dami, no? Huwag kayo mapag-alala. Movie night. May nadagdagan movie night Mamadadagdagan pa yan. At least maraming drawing. Ano? Antay lang kayo. Another one. And last but not the least. And this is my encouragement. And this must be our response. Step out by faith. Step out by faith. Trust and obey whatever God says. If He says, go, you go. Stop, rest. Even if it looks impossible, and lead the results to Him. Maglilet ka, natatakot ka, baka bumagsak ka. Sabi nga ng iba, expect mo na bumagsak ka para di ka ma-depress. Diba? Parang daling sabihin. Subukan mo. Gawin mo yung part mo. Mag-review ka. Gawin mo yung best mo. And then, ipagkatiwala mo sa Panginoon ang result. Ayaw mo mag-asawa? Kasi mahal ang diaper? Diba? Mahal talaga. Baby ko, mahal ang gatas. Ayaw mong mag-try ng ibang business. Ayaw mong mag-college. Takot ka mag-apply. Ang dami mong kinakatakutan. Mga kapatid, tapat ang Panginoon. So, I'm encouraging you, brother and sister in Christ. Ano man ang mangyayari sa buhay natin, palagi mong tatandaan. Palaging mabuti, palaging tapat, palaging nandiyan ang Diyos. We as a church, ang dami natin pagkukulang sa Panginoon. Late tayo sa services, di tayong babasa ng Bible, madalang,
Hindi tayo faithful kung saan mang pinagkataon. Binigyan ka ng Diyos ng pag-awit, marunong ka sa ganito, ganyan. Alam natin yung pagkukulang natin. Kung iisa-isahin natin, hindi kasya sa isang bond paper. Pero huwag ka magstay sa pagkukulang mo kasi merong Diyos na faithful sa atin. Ano yung faithfulness ng Panginoon? Anak, balik ka lang. Kahapon, hindi ka masyadong spiritual. Feeling mo, down ka, ang layo-layo mo kay Lord. Pagising mo ng umaga, tapat ng Panginoon, anak, balik ka lang. So, kamusta tayo? Malayo na tayo sa Panginoon? Tapat ng Panginoon na palagi tayong handang tanggapin. And as we end, pwede bang samahan niyo ako? Awitin natin ng kantang to. Meron akong hinandang kantang dito. Alam ko, hindi tayo madalas umaawit sa church ng mga contemporary Christian music. Pero I know na pinapakinggan din natin to. Ano nga natin, Sister Step? Hindi ka ata kasha. Off mo na lang yung guitar. Pwede ba tayong tumayo at kantahin natin yung... Ay, hindi. Upo na lang po muna tayo. Upo na lang muna. As we end, let's sing this song. Alalahanin natin ng kabutihan at katapatan ng Panginoon. Lord, I love you, Lord. Ready, sing. I love you, Lord. For your mercy never failed me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I laid my head, and I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Let's all stand up sa second stanza. Ready, sing. I love your voice. You have led me to the fire in darkness night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. And I will sing in the goodness of God. There's now, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. In every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. Manalangin po tayo. Father God in heaven, napakabuti, napakatapat niyo po sa amin. At sa isang taon, pinakita niyo po sa maraming pagkakataon. A lot of times, without you, your mercy, kung meron ko po kang gagawin sa buhay namin. Pero marami din pagkakataon na sinasampal niyo po kami ng katotohanan na totoo po kayo, na palagi po kayo nandyan sa amin. Well, in fact, Lord, yung mga trials and testing, pagpapakita ito ng pagmamahal niyo sa amin. Sapagkat kung hindi niyo po ito inaalaw sa aming buhay, marahil wala na po kami sa aming kinakatayuan. Marahil mapagmataas na po kami. Marahil kami po ay wala na sa paglilingkod sa inyo. Ngunit salamat, Ama, tapat po kayo na every time nais po namin ng kalakasan sa inyo, binibigyan nyo kami ng kalakasan.
Every time na kailangan po namin ng inyong biyaya, nariyan po ang inyong biyaya na napakalawak. Every time na kailangan namin ng pag-aaruga nyo, palagi po kayo nandyan. At sa maraming pagkakataon, hindi po namin ito nare-realize. Na kahit hindi kami tapat sa iyo, patuloy po kayong tapat sa amin. Maraming salamat po. 23 years. Salamat po sa mga anak nyo na ginamit sa likod ng pulpitong ito. Mula po kay Pastor Chris, nagplan po ng seed dito. Sa mga preachers na nag-encourage, sa mga nagpatuloy, sa mga nagsusupport. Hanggang sa ngayon po, for 23 years, oh God, tapat po kayo. Dalangin po namin na patuloy po namin mag-fulfill ang Great Commission, na marami po kayong erase ng mga kapatid dito, ng mga leaders, pastors and teachers. Marami pong kaming send out, marami pong masuportahan, marami pong matrain para po sa inyong gawain upang ang inyo pong inutos sa amin na kami po ay humayo at magdisipulo, kami pong magampanan. Lord, help us to keep the main thing. At kung kami po ay mayroong pong mga pagkukulong sa inyo, patawarin po ninyo kami. Brother and sister in Christ, we know God is faithful. And it's time to respond. It's time to come. It's time to kneel. It's time to pray. Come to the altar or pray from where you are. And let's spend a moment, private moment with the Lord. Father in heaven, once again, we come to you and we praise you. Salamat po sa katapatan niyo sa amin, sa inyong pag-ibig, awat, biyaya. Tami pong panalangin na palagi niyo po kaming ingatan at gabayan. Pagpalain niyo po ang mga kapatiran. Lagi niyo po silang gabayan sa kanila pong paglakad. Ngayon pong week na amin pong haharapin. Bigyan niyo po kami ng maraming patience. Madami pong traffic sa aming dadaanan. Ilayo niyo kami sa anumang kapahamakan at disgrasya. Sa mga nanay at tatay na palagi po nagpe-prepare sa pagpasok ng kanilang mga anak, bigyan niyo po sila ng araw-araw na kalakasan. Sa mga tatay, nagtatrabaho, bigyan niyo po sila ng kalakasan. Ganoon din po sa mga young professionals, as they look for their work, sa pag-a-apply, bless niyo po sila. Yun po kalooban ng matupad. Ang mga bata po, mga young people, sa kanila pong pag-aaral, bigyan niyo po sila ng katalinuhan. Sa mga kapatid po namin, may mga business, patuloy niyo po silang i-prosper. Patuloy pong magtapat sa inyo. Sa amin pong mga kapatid na nasa ibang bansa, patuloy niyo po silang i-comfort sa kanilang kalungkutan. Sa mga missionaries na amin pong sinusuportahan, ganoon din man sa mga hindi. Patuloy niyo po silang i-bless mga foreign and local missionaries. Gamitin niyo po kami maging channel of blessing sa kanila. Sa amin pong church, sa bawat isa, patuloy po kaming magmahalan, patuloy po kaming magkaisa, patuloy po naming gawin ang kalooban niyo po sa aming buhay. Sa mga kapatid mo namin na may mga sakit, pagaling niyo po sila, Panginoon naman. At maraming salamat po. Sa mga natitirang araw po ng taon na ito, hayaan niyo po kami, Ama, tulungan niyo kami na ilagak niyo po sa inyo, ipagkatiwala. At salamat po sa inyong katapatan. And all these things we ask in the most precious name of our Lord Jesus Christ. Amen. Praise the Lord. Tayo pong lahat ay makakaupo na.